Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Pag-a-adjust ng diet ang nakikitang solusyon ng Department of Trade and Industry o DTI sa harap na rin ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas na ngayon nasa 50 pesos na kada kilo. Ayon kay Trade Secretary Alfredo Pascual, marami namang pwedeng gamiting alternatibo sa bigas tulad ng kamote at puting mais. Maaari rin aniyang paghaluin ang mais at bigas upang mapababa ang gastos dahil mas mura ang presyo ng mais kumpara sa bigas. Kung hindi naman maiwasan, sinabi ni Secretary Pascual na dapat in moderation lamang ang pagkonsumo ng kanin upang maiwasan ang pagkakasayang nito. Sa ganitong paraan, ayon sa kalihim, bukod sa makatutulong ito na mapababa ang food wastage, ay malaki rin ang magiging ambag nito sa gastusin at kalusugan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, naniniwala ang isang opisyal ng Department of Energy o DOE na makakamit ng Pilipinas ang 100,000 rehistrasyon ng electric vehicles o e-vehicles sa 2028. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni DOE Energy Utilization Management Bureau Director Patrick Aquino na makakamit ito sa pamamagitan ng mga kasalukuyang polisiya ng pamahalaan na nagbibigay suporta sa e-vehicle industry sa bansa. Bulaan niya sa pagsasabatas ng Electric Vehicle Industry Development Act, implementasyon ng Comprehensive Roadmap for Electric Vehicle Industry at iba pang programa gaya ng Fuel Economy Performance Rating ay tiyak na mapapalakas ang pag-adopt sa e-vehicle sa bansa. Sa talaanian ng Land Transportation Office, mayroon ng lampas 7,000 at 600 rehistradong e-vehicles noong nakaraang taon. Upang mas lalo pang mahikayat ang mga Pilipino na lumipat sa e-vehicles, sinabi ni Aquino na kasalukuyan na silang nakikipag-usap sa mga partner sa pribadong sektor para sa pag-roll out ng karagdagang e-vehicle charging infrastructures na siyang makatutulong din para mapababa pa ang gastos sa e-vehicles. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bumaba ang mga aktibidad sa industriya ng konstruksyon sa ikalawang quarter ng taon. Sa inilabas na ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba ng humigit 36,100 ang mga naaprobahang building permits sa nasabing panahon, 14.7% mas mababa mula sa humigit 42,400 na building permits sa kaparehong quarter ng 2022. Ang naitalang bilang nitong second quarter ay katumbas ng 7.2 milyong metro kwadradong floor area na nagkakahalaga ng 87.82 bilyong piso. Sa uri ng konstruksyon, nangunguna pa rin ang residential buildings na may lampas 24,100 o 66.7% sa kabuuang konstruksyon sa nasabing quarter. Sinundan naman ito ng non-residential type of construction na may lampas 7,700 permits. Ayon sa PSA, karamihan sa mga konstruksyon ay itinayo sa rehiyon ng Calabarzon na may naitalang lampas 7,500 permits na sinundan ng Central Visayas na may humigit 4,500 konstruksyon at Central Luzon na may lampas 3,600 permits. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magsasagawa ng Piso Caravan ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa lungsod ng Surigao ngayong Sabado, Agosto 19. Sa nasabing aktibidad, maaaring papalitan ang mga salaping itinuturing ng unfit o may labis na pagkalukot, kupas na imprenta o may mantsa, gayon na rin ang perang maituturing ng mutilated o may punit, butas, nginat-ngat ng hayop o sira-sira. Bukod sa perang papel, hinihikayat din ng BSP ang mga residente roon na papalitan o pabuuin ang mga naipong barya. Paalala ng BSP, tanging ang mga salapi na nasa kasalukuyang sirkulasyon lamang ang maaaring papalitan. Katuwang ang Surigao Bankers Club, isasagawa ng BSP ang Piso Caravan sa Luneta Park Kiosk sa lungsod sa ganap na 1:30 ng hapon at magtatapos ng 4:30 rin ng hapon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang mga pangunahing balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan.
Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Pañano. Magandang araw pong muli. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.